motorcycle lane. Sa Amerika naman, may texting lane. Sa isang universidad doon, naglaan na ng kalsada para sa mga mahilig gumamit ng cellphone habang naglalakad. Pero dito sa Pilipinas na binansagang text messaging capital of the world, uubra kaya ang ganitong pakulo? Live mula sa Quezon City, si Micaela Papa, may paandar. Mika. Alam mo, Maris, iba't ibang lane na nga yung ginawa para sa kaligtasan ng mga commuter. May bus lane, may bike lane. Pero para sa mga Pilipino na adik na sa pagte-text, dapat ba magkaroon na rin tayo ng text lane katulad ng ginawa sa isang university sa Amerika? Tulad ng maraming Pilipino, maraming lalakarin ngayong araw si Mia Dagsaan. Pero di siya sa daan nakatingin habang naglalakad, kundi sa cellphone. It saves time. It saves time. Yeah, you're multitasking. So hindi naman, you don't think na dangerous siya? Of course I do. Like, I cross the road while texting, and sometimes I almost get into accidents. But I can't help it. It's like texting and driving. Hindi lang si Mia ang naaktuhan naming nagte-text sa kabila ng panganib na matapilok o makabangga ng iba. Hindi nakakagulat, lalo't ilang pag-aaral na ang dating nagbansag sa Pilipinas bilang text messaging capital of the world. At kamakailan, kinilala rin ang mga Pilipino na pinakamalaking oras ang ginugugol sa social media sites. Pero kung 24/7 connected ka, dapat bang magtalaga ng texting lane tulad ng mga bike lane na ginawa para sa kaligtasan ng mga siklista? Ito ang ginawa sa isang universidad sa Utah. Ang hagdanan, minarkahan at hinati para di magkabanggaan ang mga nais tumakbo, maglakad at mag-text. Ayon sa pamunuan ng school, katuwaan lang ito. Pero hindi na ito bago dahil noong 2014, gumawa ng totoong texting lane sa isang kalsada sa Chongqing, China. Biro ng ilang mga social media user, parang yung texting lane ng UVU ay parang zombie lane na. Ito ay isang simptomas na talagang ang social media ay unti-unti nang nag-i-intrude sa ating buhay. Sa halip na yung teknolohiya ang siyang mag-a-adjust sa atin, parang tila tayo yung nag-a-adjust. Boto naman kaya ang texters? Maganda bang ipatupad yon sa Pilipinas? Feeling ko po parang hindi po eh. Sa lagay po ng traffic na to, tapos lagi po nagmamadali yung mga tao. Parang Kahit may text lane. parang medyo hassle din po. Hindi, kasi sa current population natin, sobrang dami pa rin naman natin. If you go to the mall, sobrang dami pa rin talaga eh. So magkakabungguan pa rin yun kasi lahat nakatingin dun sa cellphone. OA siya. Hindi natin kailangan ng ganun eh. Pag mag-text, dapat alalahanin mo kung saan ka pwedeng mag-text sa mga safe na lugar. Alam mo, Maris, yung ginawa nga sa Utah Valley University ayon kay Professor Danny Araw ay isang social commentary o pagtingin dun sa kung gaano na ba tayo kalulong sa social media at sa pagte-text. Kaya sa halip daw na i-accommodate pa natin o suportahan pa natin yung mga texter sa pamagitan ng paglalagay ng totoong texting lane, dapat na lang daw kilalanin ng bawat isa sa atin kung ano yung boundaries ng ating buhay sa social media at kung kailan na yung dapat i-prioritize natin ang tunay na buhay. Maris? Okay, Mika, don't get me wrong here. I don't want to be pessimistic at ayokong pangunahan, pero to be very honest about it, practical nga ba na maglagay ng texting lane dito sa ating bansa, lalo pat napakarami ng mga kaso ng nakawan ng cellphone, especially sa mga lansangan? Tama yan, Maris. Actually, lahat ng kinausap namin, aminado naman na hindi talaga practical na gawin ito, especially in a third world country setting, and especially in the Philippines. Dahil nga, kung titingnan natin yung mga bike lane, marami ay takot pa rin gumamit dahil mismong yung mga bike nga ay ninanakaw habang bumabiyahe sila. So, I mean, ang laki-laki ng bike na kukuha from them. What more kung cellphone, uso pa nga sa ngayon. Sa ngayon pa lang, uso na yung holdapan at snatching, nakatago pa yung mga cellphone. Kaya nga yung mga Pilipino, sanay na pag nagko-commute, tinatago talaga nila kanilang mga cellphone. So, what more kung you're using it out in the open on a dedicated texting lane? And I think a lot of Filipinos naman, Maris, unlike in other countries like in Japan or in Singapore kung saan nakikita natin na out in the open, nagte-text talaga yung mga tao, nilalabas nila yung kanilang mga cellphone. Dito sa Pilipinas, mas guarded nga tayo, mas nag-iingat tayo sa ating mga gamit. So, marami sa aming mga nakausap, sinabi din nila na para sa kanila, hindi kailangan ng dedicated texting lane kasi pag nasa public naman talaga sila, hindi sila naglalabas ng cellphone, Maris. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa, at sa iyong paandar. 20 iba't ibang lahi ng aso ang nakatakdang sumabak sa K9 training camp sa Romblon.